Good afternoon po sa inyo lahat. I'm Reverend Father Angelo Ibaste from the Roman Catholic Society of St. John the Baptist. Aming parish po ay located sa Las Marinas, Cavite. Madalas ko rin ako mapapanood, or paminsan-minsan, mapapanood niyo ako sa TV5, sa Bayong Kapatid, kay Julius and Tintin, Babaw, at sa Billionaire News Channel, at sa mga FM na radio stations. Tayo ay nangingutahan kapag relasyon ang pag-uusapan. Marriage and family relationship. Bakit favorite nila ako? Siguro may mga sikreto akong na makakasagot sa ating daily problems about relationship. At hindi lang para sa couple ang ating mensahe, para dito sa inyong lahat na piniling bukasyon or vocation ang pag-aasawa. Kasi ito yung vocation na hindi ipipilit sa iyo. Ito yung vocation na magdidesisyon ka. Ikaw lang. Hindi ka pwedeng tutukan ng baril o i-shotgun. No? Tingin ko naman, mukhang hindi naman pinilit si JB. Diba? Pusang loob. Yun ang nilalaman ng ating first reading kanina. Nakita ng Diyos na hindi yata tama na nag-iisa ang lalaki ito. Pero hindi siya malungkot. Iko-correct ko po yun. Walang kalungkutan sa Garden of Eden. Because everything is provided by God. Pipitas lang siya kapag siya ay nagugutom. Everything. Kaya nga tinawag siyang garden, which means in Hebrew, order. Kaayusan. Isang lugar na maayos. Na walang kalungkutan. Kaya it was God who decided na bigyan siya ng partner. Pero take note, yung next na mababasa nyo ay mga animals ang ginawa ng Diyos. Sino ang nag-request na magkaroon siya ng kasama? It's the man. Sabi niya, sa verse 20, for Adam, hindi yata, parang hindi angkop yung mga animals sa kanya. Kaya in response, sabi ng Diyos, patulugin kita. Hinugot ang isang tadyan at binuha ang isang babae. At makita ng lalaki, nagpakalagkalat, palakad-lakad sa harapan niya yung babae, nagkaroon ng acceptance. This is now bone of my bones, flesh of my flesh. Kaya sa pagpasok niya sa relationship, ramdam niyo na you own one another. Hindi niyo invented, hindi niyo control yan, but you can feel it. That's what we call natural. Nature. Hindi mo invento, hindi mo control, pero nandun yun. The feeling of ownership to one another. Kasal man o hindi. Okay? Kasal man o hindi, you will feel ownership to one another pag pumasok ka sa relationship. So, ano ibig sabihin ito? Hindi ka pinilit ni naman. Ikaw daw, hindi ka rin pinilit, ha? Wala pumili. Hindi ka ini-influence ng friends na, hindi, edad ka na, magkasama ka na. Kasi gano'n ang ating society, di ba? Para bang may pagkukulang ka pag hindi ka rin asawa. Di ba? Which is wrong. Kaya nga, laging pinapayo ng simbahan, kahit sino simbahan, na maging handa muna. Pag sinabing handa, alam mo ba sabihin nun? Nasa Bible din, namimiss lang natin. Pag sinabing handa, you must be fruitful first because that's the first commandment. Maging mabunga ka muna. Bago yung multiply. Because everything in God's Word is in order. Laging merong priority. Hindi pwedeng mauna yung emotion. Anong utos ng Diyos? Be fruitful before multiply. Merong comma yun yung fruitful, comma, then multiply. Bakit? Kasi pag fruitful ka na, kahit ilan i-multiply mo, kaya mong i-sustain. Kaya mong buhayin. Kaya mong pakainin. Kailan ba kasi yung pagiging fruitful, Father? Kailan ba yun? Pagka binabayaran ka na ng tao, doon sa iyong skill na nabuo. Isang skill na kailangan ng mga tao. Na kahit saan ka pumesto, hanapin ka.
Kaya napakahalaga yung specialty. Ha? Hindi pwede yung jack of all trades. Kailangan may specialty ka. Kahit sa bundok ka tumira, ikaw lang yung nakakalam ng solusyon sa kanilang problema. Hahanapin ka. That is being fruitful. Diba ang punong mangga, kahit saan yan itanim, hahanapin natin. Because masarap na kanyang prutas. Yan ang kasimple. Pero ang dami nag-aasawang Pilipino na hindi fruitful. Yan ang problema natin. Kaya kahit anong rally gawin natin, para matigil ang korupsyon na yan, wala po din ang solusyon sa kali. Ang solusyon ang sa loob ng tahanan. Ha? Bago kayo maglabas ng bata, dapat alam na niya yung 10 utos ng Diyos. Na bawal magnakaw, number 1 yun. Yun ang unang dapat mag-absorb sa kanya bilang bata. Na bawal gumawa ng hindi iyo. Ayun po pakiusap ko sa inyo, ha? Lalo na kayong dalawa. Ha? Produce a functional children to the society. Yan ang pinakamalaking contribution na magagawa ninyo para sa susunod na generations. Okay? Kasi tapos na tayo eh. The moment na nag-asawa na tayo, tapos na ang ating istorya. Sino na may istorya? Istorya na ng mga bata yun. Istorya na yun ng mga next generations. Kaya alam mo ba kung ano yung totoong meaning ng marriage? It is from the word gem, marriage, from the word gem, which means you are both two precious stones na kailangan pag-isahin. Pinag-alala ko mga sinasabi ni Buddha, ng mga Carlin, scientists, psychologists, etc. Pinag-alala ko, nobody has explained the meaning of marriage. Pero meron isa, si Einstein. Sabi ni Einstein, marriage is a risk. Bakit risk? Kaya yung katabi mo o yung asawa mo, pwede mo pagpaiksin ang buhay mo pag in-stress ka niya. Ay wala kang bisyo, igisingin yung mga binana mong sakit 4 generations backwards. It's biblical. Tinanong mo na yung mga kilala kong doktor 4 generations. Kapag wala kang bisyo, hanapin ng doktor yung bisyo ng tatay mo, bisyo ng lolo mo. Diba? Paano ka nagkasakit? Kasi nagising dahil sa stress. So para hindi kayo ma-stress sa isa't isa, unahin natin yung mentalidad. Kasi yung sagot talaga sa lahat ng problema natin, yung mentalidad. Alam niyo ba, ang totoong meaning yan ay yun yung totoong meaning ng repent na sinabi ni Jesus Christ. Repent, which means change the way you think. Kapag hindi mo ginagawa mentality mo, the same stress that you will experience over and over again. Hanggang sa sumuko kayo sa isa't isa. Bakit? Kasi hindi naiintindihan ang salitang marriage. So, balik tayo dun sa precious stones. Gem. Hindi pa tapos yung statement ni Einstein, ha? Pag iisahin kayo, si Jesus Christ lang ang nakapag-explain na kayong dalawa ay pag-iisahin. Saan kayo pag-iisahin? Sa lahat ng bagay. Para mas malinaw, sabi ni Abraham Maslow, meron tayong 3 bahagi ng katawan. Spiritual, psychological, and physical. Yung 3 yan, yung pag-iisahin nyo ng dalawa. Unahin ko yung physical. Alam niyo ba, sa tagal mo natin nagkakasal, mga 50 years, golden wedding anniversary, may isa ako nakita sa kanila. Dahan-dahan sila nagiging magkampa. Parang silang kambal. Subukan nyo, pag 50 years na kayo, physical kasi naghahalin din mo niyan di ba? Psychological. Dapat dumating kayo sa point na yung nalalaman mo rin, or vice versa. Let's say you are invited to speak sa isang event. Tapos na-late ka, nauna doon yung asawa mo. Pwedeng sabihin ng madlang people, ay, alam din ni ma'am yan. Pwede mo rin sabihin na, alam ng asawa ko yan. Parang ako din yan. Yung nalalaman din ng asawa ko. Yung ugali din ng asawa ko. So yun mga pag-iisahin niyo. Spirituality. Napakahalaga sa pagsasama yung naniniwala sa Diyos. A man without God is a dangerous man. Hindi takot sa Diyos Walang kinatakutan. O hindi rin takot niya saktan ka. Hindi takot sa batas.
Kahit may bawsi pa, 17, 18 years na yata yan, wala namang effectivity. Hindi naman effective, no? Sabi natin ngayon. Parang saan yung batas na yan? Kasi may nakakalimutan tayo. Ang lagi lang nila sinasabi, end violence and discrimination, end violence. Mini-message ko lagi yung PCW, Legal Commission for Women. Sabi ko, ang pinopromote niya dapat ay kung paano respeto sa mga lalaki at kung paano magmahal sa mga babae. Kasi yan naman talaga scientific findings. You need love, you need respect. The more you are respected, the more na minamahal ng asawa niyo, yun ang sikreto The more na i-respeto yun sila, the more na mamahalin kayo niya. The more na mas marami ibibigay na alaman sa inyo yan. I-respeto niyo lang i-respeto. Paano ba kasi mag-respeto, Father? Huwag mo sermonan. Bawal sermonan yung mga yan. Bawal diktahan kung paano gagawin ang isang bagay. Huwag mo tuturuan yung mga yan. Kasi sila yung teacher. Sabi ni Apostle Paul, you are called to be your wife's teacher. Kaya pag hindi mo kinapaya yung role mo bilang teacher, they will take over. They can also teach. And you will never like it. Hindi mo makakusta kasi hindi mo ginagawa ng role mo So susundan po ulit sinabi ni Einstein. It would be an enjoyable risk, sabi niya, if you have one spirit. Yun ang requirement. Ano ba yung one spirit? Kung yung tatlo sinabi ko kanina, yun ang kailangan ko isahin. Until you become as one precious stone. Dinadaan sa init, sa pressure. Okay, may arguments sa wedding, sa marriage. Tama naman may arguments. But it's supposed to clean you. Hindi pwede i-maintain yung magiging maldita. Hindi pwede i-maintain yung sugarol, babaero. Hindi pwede sabihin sa asawa mo, pinakasalan mo kung sugarol tiis ka. Pinakasalan mo kung maldita magtiis ka. Hindi na po pwede yan. Ang basis ko, ang basis mo, Father, Article 1, marriage. O may mga lawyers tayong guess. Article 1, marriage is a special contract between a male and a female. A second paragraph, not subject to stipulations. Pag sinabing not subject to stipulations, bawal ang ipasok yung mga terms and conditions natin. Kaya nga siya special contract. Bakit? Kasi may ordinary contract. Sa ordinary contract, pwede ipasok lahat ng gusto mo. Magiging batas siya, basta wala kayong binabayaran na law, customs, traditions, public policy, etc. Yun ang igagalang ng korte. Yung inyong ordinary contract, pero sa marriage, hindi. Ibang-iba. Kaya siya special. Bawal lang ipasok ang ating terms and conditions. Ano ba yun kasi? Father, terms and conditions natin. E di yung mga bisyo natin, na nagpapasaya sa sarili natin. Di ba yung mga bisyong yan? Pagpapasaya sa sarili. Huwag ka papasok sa marriage nang hindi ka patapos kung pasaya sa sarili mo. Kasi iiwanan mo na yan kung pasok mo sa marriage. Bawal na. Di ba pwede sabihin, tiis ka, maldita ko. Tama? Kaya pwede sabihin yun, ha? Di ba pwede sabihin, JB, tiis ka. Huwag man yung bisyo ko. Bawal na. Nasa tumingin ng marriage, marami na matatalinong usap tungkol dyan. Kaya nabuhay ang definition na yan. Okay? You have all the time in the world as a single to enjoy yourself. The moment you enter marriage, it's already illegal. Illegal na. Okay? Now, if you want to ask, ano po ang rights and obligations ko po bilang asawa? Eh, nandun sa Article 68. Tama, 68. Umpisahan niyo doon. The right to love and honor one another. The right to comfort and be faithful. Nandun lahat yun. Ha? So, gusto niya magtagal pagsasama niyo? Sumunod ba kayo sa batas? Ganun lang. Diba? Because the law is supposed to give us order in our lives. Kaya pag laging stressful ang araw-araw niyo bilang mag-asawa, someone is violating the law. Ang di mo alam, yung nababiolate mo is natural law. Divine law din yan.
Kapag sinabing love your wife and do not be harsh to them, you don't have options. Bawal maging harsh sa babae. Why? Sabi ng science, they are emotionally created. At kapag emotional, bakit mo didirektahin? Uy, ang taba mo na. Uy, ang alat ng luto mo. Bawal po yun sa kababaihan. Maging direkta. Illegal. Ang kailangan nyo matutunan is how to communicate to your wife in a sweet way. Diba, may nakausap ako engineer. Pag maalat ang luto, yun ang unang sabi ng husband ko, pag naluto ka pa ba? Natural, discourage ka na. Unang comment ay ang alat ng luto mo. Discourage ka na to, di ba? Hindi na magluluto. O may isang engineer, ang bilis mag-isip, sabi niya, para di masaktan ang aking wife. Ang sasabihin ko sa kanya ay, honey, nag-sale ba yung asin ngayon? Hindi direkta. Hindi masakit. Di ba? Mapapaisip ka na lang at matatawa ka. Isa yun sa haba ng aking research about relationship. JB, kailangan matutunan the way to communicate sweetly to your wife. You cannot be direct kahit pasabihin mo, totoo naman na, illegal, maging direkta. They are emotional. Okay? Now, sa lalaki, Ma'am Sasha, respeto ang kailangan lagi ng lalaki. Respeto. Huwag mo sa sermon lang, huwag mo tuturuan. Kaya nga we are created to be logical. Logical. We speak through our thoughts or mind. You speak based on your feelings. Para maintindihan yan about nag-asawa. Okay? Para peaceful. Lagi ang magsasama. And so finally, Mark Twain, American philosopher, sabi ni Mark Twain, you will never understand marriage until you reach a quarter of a century. Ilang years yun? 25. Kaya, kung di ka nagtong 25, di ka pwede sumuko. Bawal. Hanggang di 25 years, ang tagal na inyong pagsasama, bawal mo sumuko. Nag-research ang Rappler sa mga tagal na magsasama, yung mga brackets, ang taas ng first 5 years. Ang dami sumusuko kada. 6 to 10 years, nabawasan lang ng konti. 10 to 15, 15 to 20, malaki pa rin. 21 to 25, konti na lang. Then 25, 26 to 30 years old na bracket, ng tagal na magsasama, 0.1 na lang ang percentage. Kaya, isang beses ka lang naman pwede mag-asama eh. Kailangan nag-due diligence ka. No, hindi lang sa real estate ginagawa yung due diligence, pati sa pag-aasawa. Okay po? Ayuhan natin mga anak natin na maayos. Kaya nabago na yung paniniwala ko. Hindi ko na pinapakinggan yung sinasabi ng Senesabi na kabataan pag-asa ng bayan. Hindi na. Mga parents na ang pag-asa talaga ng bayan. Congratulations to the both of you. Sumunod lang sa batas. At di kayo may stress sa isa. Ha? Thank you. Meron na po akong request. Huling i-read lang. Meron po akong foundation na tinayo. Isa hindi pala na just foundation. So, konting tulong lang po. Kasi kami ay sumusugod sa mga squatters area para mag-conduct ng seminar for them to be responsible parents. Kailangan po namin ng konting tulong sa pagkain, sa mga feeding program namin sa mga bata. Ikot po basket mamaya, kaya na po bahala. Salamat po ng